na parang ito ay isang bagay na normal at madaling solusyonan. Huwag niyo pong labanan. Huminga po kayo ng malalim. Hindi siya makapaniwala. Bakit hindi ito sumisigaw? Bakit hindi ito natataranta? Bago pa siya makapagprotesta, maingat ngunit matatag nitong hinawakan ang kanyang binti. Ang paghawak nito ay hindi tulad ng sa mga nurse, hindi ito malamig at klinikal. Mainit ito at puno ng layunin. Dahan-dahan nitong itinayo ang kanyang paa, itinutulak ang kanyang mga daliri pa itaas, papalapit sa kanyang katawan. Huminga po kayo, sir. Inhale, exhale, D. Utos nito, ang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Sinunod niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sinunod niya. Huminga siya ng malalim. Magaling po. Ulit. Ang matinding sakit ay dahan-dahang humuhupa, napapalitan ng isang mapurol na kirot. Ang marahas na pangingisay ay nagiging mahinang panginginig na lang. Nakatitig lang si Liam sa kanya. Nakaluhod ito sa malamig na sahig, ang buhok nito ay bahagyang magulo, at may maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo mula sa pag-aalala. Ang mga mata nito ay nakatuon pa rin sa ginagawa, puno ng sinseridad. At doon niya nakita. Hindi ito awa. Hindi ito ang tingin ng isang taong nakakaawa sa isang lumpo. Ito ay pag-aalala. Purong pag-aalala ng isang tao para sa kapwa niyang nasasaktan. Sa sandaling iyon, hindi siya si William de Villa, ang lumpong heredero. Hindi siya ang halimaw sa Thor. Sa mata nito, siya ay isang tao lang na nangangailangan ng tulong. Ito ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Nang tuluyang humupa ang pulikat, dahan-dahan nitong binitiwan ang kanyang binti. Hindi pa rin ito tumatayo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malambot. Okay na po ba kayo? Hindi siya makasagot. Ang dila niya ay parang nakatali. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, na binuo mula sa galit at pait, ay nagkaroon ng malaking bitak. At sa bitak na iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ang lumabas. Tumingin siya sa mga mata ni Thea. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang bagsak na lalaki sa sahig, puno ng kahinaan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi panghusga. Isang salita ang namuo sa kanyang lalamunan. Isang salitang banyaga sa kanyang mga labi. Isang salita na hindi niya kailanman inakalang sasabihin niya, lalo na sa babaeng ito. Lumabas ito na parang isang bulong, magaspang dahil sa hindi pagkakagamit, puno ng bigat ng 5 taong katahimikan. Salamat! Napatigil si Thea. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nakatitig siya kay Liam, at sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi ang pamilyar na galit at pagkamuhi. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim, mas totoo, at mas nakakasakit, isang siwang na nagpapakita ng basag na kaluluwa sa loob. Ang salitang "salamat" ay parang isang susi na nagbukas ng isang pintong matagal nang nakakandado. Mula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang yelo sa pagitan ni Thea at Liam ay nagsimulang matunaw, dahan-dahan ngunit tiyak. Wala nang sigawan. Wala nang pagbabato ng gamit. Ang katahimikan ay hindi na sandata, kundi isang espasyo kung saan sila natututong maging komportable sa presensya ng isa't isa. Naging parte na ng kanilang routine ang pagbabasa ni Thea. Isang hapon, habang binabasa niya ang isang lumang libro ng mga alamat na Pilipino na nahanap niya sa library ng mansyon, napahinto siya sa isang salitang malalim at mahirap bigkasin. Ang Bataluman ay bumaba mula sa kalangitan. Sinubukan niya ulit. Bathalaluman. Nako, ang hirap naman nito. Bigla siyang napatawa sa sarili niyang pagkakamali. Isang tawang magaan at walang halong pagkukunwari. Sorry po, sir. Nabuhol yata ang dila ko. Inaasahan niyang makakita ng inis o kawalan ng pasensya sa mukha ni Liam. Ngunit nang tingnan niya ito, isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman ang sumalubong sa kanya. Isang ngiti. Hindi ito isang malaking ngiti. Bahagya lang. Halos hindi mahahalata. Isang maliit na pag-angat sa isang gilid ng kanyang mga labi. Ngunit umabot ito sa kanyang mga mata. Ang dating malamig at walang buhay na mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap, isang bahagyang pagkunot sa gilid na dulot ng aliw. Napatigil sa pagtawa si Thea. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mas mabilis,
isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib. Kilig. Iyon ang salita. Isang simpleng ngiti, ngunit para kay Thea, ito ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Dahil sa ngiting iyon, mas lalo pang gumaan ang lahat. Nagsimula nang magtanong si Liam. Ang pamilya mo, sabi nito isang araw, habang nakatingin sila pareho sa labas ng bintana na ngayon ay palagi ng bukas. Sila lang ba ang dahilan kung bakit mo tinanggap ang trabahong ito? Nagulat si Thea sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na nagtanong ito ng isang bagay na personal. Opo, sagot niya. Ang nanay ko po at ang dalawa kong kapatid. Sila po ang buhay ko. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, si Aling Nena, na kahit may sakit ay laging nakangiti. Ikinuwento niya ang tungkol kay Totoy na gustong maging engineer at kay Bunso na nangangarap maging guro. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang tatay mo, tanong ni Liam. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Thea. Ang masayang daloy ng kwentuhan ay biglang naputol. Bumalik ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng isang lihim. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit mas lalo niyang ayaw sabihin ang katotohanan. Paano niya sasabihin na ang ama niya, ang idolo niya, ay nasa kulungan? Paano kung husgahan siya ni Liam, tulad ng paghusga sa kanila ng buong mundo? Si Papa Poti. Nagsimula siya, pinipili ang kanyang mga salita. Nasa malayo po siya ngayon. Nagtatrabaho. Isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang bumigat sa kanyang dila. Umiwas siya ng tingin, nakatitig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang tingin ni Liam sa kanya, at hinintay niya ang susunod na tanong. Ngunit wala nang dumating. Naiintindihan ko, sabi lang nito, at ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Gumaan ang pakiramdam ni Thea, ngunit kasabay nito ay ang kurot ng konsensya. Nagsinungaling siya sa taong nagsisimula ng magtiwala sa kanya. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa sentro ng bayan, may ibang uri ng usapan na nagaganap. Nakaupo si Isabela Montenegro sa isang mesang nasa sulok, kaharap ang isang lalaking may makapal na bigote at matang mapanuri. Isang pribadong investigador. May mga naririnig ako mula sa hasyenda, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado habang hinahalo ang kanyang kape. Mukhang nagkakaroon ng epekto ang bagong tagapag-alaga na iyon kay Liam. Nagiging malambot siya. Tumango lang ang investigador. Ano po ang gusto niyong malaman, ma'am? Inilapag ni Isabela ang kanyang tasa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Alvea Santos. Kung saan siya galing, kung sino ang pamilya niya. Lahat ng kanyang sikreto, lahat ng kanyang kahinaan. Masusunod po, sagot ng lalaki. Gusto ko ng isang bagay na magagamit ko laban sa kanya, dagdag ni Isabela, ang boses ay halos pabulong na. Isang bagay na sisira sa tiwala ni Liam sa kanya. Isang bagay na magpapatunay na hindi siya karapat-dapat sa lugar na iyon. Ilang araw ang lumipas. Para kay Thea, ang mga araw na iyon ay ang pinakamasaya niya sa hasyenda. Ngunit para kay Isabela, ang mga araw na iyon ay isang paghihintay. Isang hapon, habang pauwi si Isabela mula sa isang social event, isang tawag ang natanggap niya. Mula sa investigador. Nagkita sila sa isang parking lot. Iniabot ng lalaki ang isang manipis na brown envelope. Walang salitang namagitan. Kinuha ito ni Isabela at umalis na ang investigador. Sa loob ng kanyang kotse, binuksan niya ang envelope. Ilang piraso lang ng papel ang laman. Isang background check. Mga litrato ng pamilya Santos. At isang kopya ng isang legal na dokumento. Binasa niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga linya ng text. Pamilyar. Karaniwan. Walang espesyal. Hanggang sa umabot siya sa isang partikular na seksyon. Isang pangalan, Roberto Santos. Relasyon, ama. Status. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki ng bahagya, at pagkatapos, isang mabagal, malupit na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Record of incarceration. Kaso, estafa. Lokasyon, San Mateo Municipal Jail. Hawak niya na ang sandata. Isang sandatang perpekto. Isang sikretong kayang sumira hindi lang sa isang trabaho,
kundi sa isang nagsisimulang pag-asa. Nasa kulungan dahil sa estafa. Bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng tagumpay. Perfect. Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ay isang formal at tahimik na kaganapan. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Isinabay ni Doña Elara si Liam sa hapagkainan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Si Thea, na siyang nagtulak sa wheelchair nito, ay nakatayo sa isang sulok, hindi bilang kasama kundi bilang isang anino na laging nakabantay. Ito ay isang malaking hakbang, isang tagumpay na lihim na ipinagdiriwang ni Thea sa kanyang puso. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Si Isabela Montenegro, na nakangiti ng matamis at may dalang isang bote ng mamahaling alak. Good evening, Tita Elara. Liam, masayang bati nito. I heard a miracle happened. Liam is finally joining you for dinner. This calls for celebration. Pilit nang umiti si Doña Elara, ngunit nakita ni Thea ang bahagyang inis sa mga mata nito. Si Liam naman ay muling nagsuot ng kanyang maskara ng kawalang interes. Pinaupo ni Doña Elara si Isabela sa kanilang tabi. Nagsimula ang hapunan. Ang usapan ay pilit at puno ng mga paksang tungkol sa negosyo at alta sosyedad na hindi maintindihan ni Thea. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging invisible. Hanggang sa nagsalita si Isabela, ang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Alam niyo po, Tita Elara, kanina habang papunta ako rito, may nalaman po ako, sabi nito, itinuon ang atensyon kay Doña Elara ngunit sinisiguradong naririnig ng lahat. Tungkol po kay Thea. Agad na napatingin si Thea kay Isabela. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. May mali. Kawawa naman pala si Thea, Doña Elara, nagpatuloy si Isabela, ang mga mata ay puno ng peking simpatsya. Nalaman ko na ang tatay niya ay may pinagdadaanang mabigat na pagsubok. Nakakulong pala siya sa kulungan ng San Mateo. Ang mga salitang nakakulong sa kulungan ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na ibinaba ni Doña Elara sa kanyang plato. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa baga ni Thea. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Tumingin siya kay Isabela, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may di maitatagong ngiti ng tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Elara. Ang mukha ng Donya, na kanina'y kalmado, ay unti-unting naging isang maskara ng galit at pagkadismaya. Totoo ba ito, Althea? Tanong ni Doña Elara, ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Hindi makasagot si Thea. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na alon na bumalot sa buo niyang pagkatao. Sumagot ka, sigaw ng Donya. Oo po, halos pabulong na sagot ni Thea. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngao nang ihampas ni Doña Elara ang kanyang mga palad sa mesa. At hindi mo ito sinabi sa akin. Naglakas loob kang pumasok sa pamamahay ko, alagaan ang anak ko, nang hindi sinasabi sa akin na galing ka sa pamilya ng isang kriminal. Hindi po kriminal ang tatay ko. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Thea. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na magsalita. Na-frame up lang po siya. Wala po siyang kasalanan. At inaasahan mong maniniwala ako dyan, tumawa ng mapakla si Doña Elara. Isang sinungaling. Isang manloloko. Iyan ang tingin ko sa'yo. Sino ang nakakaalam? Baka naman plinano niyo ito ng pamilya mo. Ang pumasok dito at makinabang sa amin. Bawat salita ay isang suntok. Napuno ng luha ang mga mata ni Thea. Sa gitna ng lahat, isang tao lang ang gusto niyang tingnan. Isang tao lang ang inaasahan niyang tutulong sa kanya. Tumingin siya kay Liam. Umaasa siyang makikita ang pagtatanggol sa mga mata nito. Ang pag-unawa. Ang tiwalang nabuo nila sa mga nakaraang linggo. Ngunit ang nakita niya ay nagpaguho sa kanyang mundo. Ang mukha ni Liam ay isang blankong pader. Malamig. Walang emosyon. Tumingin ito sa kanya, ngunit ang tingin nito ay tumagos lang na parabang isa siyang baso. Pagkatapos, dahan-dahan, umiwas ito ng tingin, itinutok ang atensyon sa kanyang plato na parabang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pag-iwas ng tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salita ni Doña Elara. Iyon ay isang hatol. Isang pagtataksil.
Hindi ko na kaya ito, deklara ni Doña Elara, tumatayo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Mag-empek ka. Ngayon din pinaalis na kita. Doña Elara, pakiusap po. Wala nang pakiusap. Umalis ka na. Hindi na hinintay ni Thea na may magsabi pa. Mabilis siyang tumalikod, ang mga luha ay malayang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Habang tumatakbo siya palabas ng dining hall, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Liam. Nakatingin pa rin ito sa kanyang plato, hindi gumagalaw na parang isang estatwang bato. Ang taong inakala niyang natutunan ng magtiwala ay nagtago na namang muli sa likod ng kanyang mga pader. At sa pagkakataong ito, alam ni Thea na wala nang babalikan. Dali-dali niyang iniligpit ang kanyang iilang gamit sa isang bag, ang mga kamay ay nanginginig. Bawat damit na kanyang itinuupi ay may dalang alaala, ang araw nang umiti si Liam, ang araw na nagkwentuhan sila. Mga alaalang ngayon ay lason na. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo palabas, walang pumigil sa kanya. Ang mga kasambahay ay umiiwas ng tingin. Isa siyang salot na kailangang itaboy. Nang makarating siya sa malaking pinto, bumukas ito. Itinulak siya palabas ng gabi. Ang hangin ay malamig. Tumayo siya sa labas ng tarangkahan ng Hacienda de Villa, hawak ang kanyang nag-iisang bag, ang kanyang puso ay basag. Ang kanyang pag-asa ay durog. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. At wala siyang lugar na mapupuntahan. Tumingin siya pabalik sa malaking mansyon, sa mga bintanang nagliliwanag. Ang lugar na naging simbolo ng pag-asa sa loob ng ilang linggo, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Lahat ay nawala. Ang pag-alis ni Thea ay nag-iwan ng isang butas sa mansyon. Isang butas na kasing laki ng katahimikan. Ito ang katahimikang hinangad ni Liam sa loob ng 5 taon. Ang katahimikang ipinagdamot sa kanya ng mga nurse, ng mga therapist, at lalo na ni Thea. Ngayon, sa wakas, ibinalik na ito sa kanya. Ang silid niya ay muli nang sa kanya lamang. Walang boses na nagsasalita sa hangin. Walang mga yabag na gumagambala. Walang presensya na nagpapaalala sa kanya na may mundo sa labas. Nakuha na niya ang gusto niya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Nakatulala lang siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng kanyang madilim na silid. Ang mga kortina, na hinayaan niyang manatiling bukas sa mga nakaraang linggo, ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Ang sinag ng buwan na pumapasok ay nagliliwanag sa isang partikular na lugar sa sahig, ang lugar kung saan bumagsak ang kanyang katawan, kung saan siya tinulungan ni Thea. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit iwinawaksi ang alaala, ngunit mas lalo lang itong lumilinaw. Ang kalmadong boses nito. Ang init ng kamay nito sa kanyang binti. Ang sinseridad sa mga mata nito. Salamat! Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang salitang binuo mula sa isang sandali ng katotohanan. At paano niya ito sinuklian? Sa pamamagitan ng pananahimik. Sa pamamagitan ng pagtalikod. Duwag. Ang salita ay parang isang lason sa kanyang isipan. Hindi niya ito tinulungan. Hindi niya ito ipinagtanggol. Hinayaan niyang itaboy ito ng kanyang ina na parang isang aso. Hinayaan niyang durugin ito ni Isabela. At siya, umupo lang siya roon, nagtago sa likod ng kanyang kapansanan, sa likod ng kanyang galit. Tumingin siya sa sulok ng silid, sa lumang silya kung saan ito laging umuupo. Ang silya ay walang laman. Ngunit ang espasyo ay puno. Puno ng kanyang pagkawala. Inaasahan ng isang parte niya na maririnig ang boses nito, na magsisimulang magkwento tungkol kay Bunso o kay Totoy. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakakabinging bigat ng katahimikan. Mas masahol pa pala ito. Ang pagkawala nito ay mas masakit kaysa sa presensya nito. Kinabukasan, umasok si Isabela sa kanyang silid, nakangiti na parang isang anghel. Good morning, Liam. Hindi ba't mas payapa ngayon? Tayo na lang ulit. Tulad ng dati. Umupo ito sa silyang iyon. Sa silya ni Thea. Isang galit, malamig at matalim, ang biglang gumapang sa ugat ni Liam. Huwag kang umupo dyan, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Nagulat si Isabela. Bakit? Isa lang namang. Sinabi kong huwag kang umupo dyan, ulit niya, mas matigas. Natarantang tumayo si Isabela, ang ngiti ay bahagyang nawala.
Tiningnan niya si Liam, sinubukang basahin ang kanyang iniisip. Liam, ginawa ko lang naman iyon para sa'yo. Para protektahan ka. Isipin mo, isang anak ng estapador. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo, sa atin. Tinitigan siya ni Liam. Paano mo nalaman? Ang alin? Ang tungkol sa tatay niya. Paano mo nalaman na nakakulong siya? Bahagyang natigilan si Isabela, ngunit mabilis na nakabawi. Oh, iyon ba? Narinig-rinig ko lang sa bayan. Alam mo naman, maliit lang ang San Mateo. Isang kasinungalingan. Nakita ito ni Liam sa bahagyang panginginig ng mga mata nito, sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Masyadong perpekto ang tiyempo. Masyadong maginhawa ang pagkakatuklas. Isang plano. Ito ay isang plano mula sa simula. At siya, tulad ng isang tanga, ay naging parte nito. Umalis ka na, Isabela, sabi niya, itinoon ang tingin sa bintana. Pero, Liam, umalis ka na. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito at pagkatapos ay ang mga yapak papalayo. Nang mag-isa na siyang muli, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dulot ng pagsisisi at ngayon ng pagdududa. Hindi po kriminal ang tatay ko. Na-frame up lang po siya. Ang mga salita ni Thea ay bumalik sa kanya, puno ng sakit at desperasyon. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang bagay na halos hindi na niya ginagamit. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng personal na abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Diaz. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Attorney Diaz? Si William De Villa ito. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang nagulat na boses. Sir William. Napakagandang sorpresa nito. Kumusta po kayo? May ipapagawa ako sa'yo, attorney, sabi ni Liam, hindi pinansin ang mga formalidad. At gusto kong manatili itong confidential. Walang dapat makaalam. Kahit na ang nanay ko. Sage po, sir. Ano po iyon? May isang kaso sa San Mateo. Isang Roberto Santos. Nakakulong dahil sa estafa. Gusto kong imbestigahan mo ang kaso niya. Lahat. Bawat detalye. Gusto kong malaman kung may mali, kung may butas, kung may posibilidad na na-frame up nga siya. Roberto Santos, ulit ng abogado. Masusunod po, Sir William. Tatawagan ko po kayo agad kapag may nahanap ako. Ibinaba ni Liam ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na gumawa siya ng isang bagay na may tunay na layunin. Isang bagay na hindi para sa kanyang sarili. Lumipas ang isang araw. Bawat oras ay parang isang paghihirap. Ang katahimikan sa kanyang silid ay hindi na lang mabigat, ito ay naging mapanghusga. Kinahapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Si Attorney Diaz. Sir William, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Anong nalaman mo? Tanong ni Liam, ang puso niya ay biglang bumilis. Isang pagbuntong hininga ang narinig niya mula sa abogado. Sir, preliminaryo pa lang ito, pero may kakaiba sa kaso ng tatay ni M. Santos. Ang ebidensyang ginamit laban sa kanya manipis. At ang nag-iisang testigo na wala na parang bula pagkatapos ng paglilitis. Huminto ito sandali na parang nag-aalinlangan. Sir, sa profesional kong opinyon mukhang na-frame up nga siya. Nabitawan ni Liam ang cellphone. Nahulog ito sa sahig ng may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salita ng abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mukhang na-frame up nga siya. Mukhang na-frame up nga siya. Totoo ang sinabi ni Thea. At hindi siya naniwala. Hinusgahan niya ito. Itinaboy niya ito. Hinayaan niyang masira ito sa kanyang harapan. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi lang siya isang duwag. Isa rin siyang hangal. Ang katotohanan ay parang isang lason. Kapag pumasok na ito sa iyong sistema, hindi mo na ito mailalabas. Nananakit. Kumakalat. Sinisira ang lahat ng madaanan nito. At para kay Liam, ang lason ay nagsisimula palang kumilos.
Kinabukasan, ipinatawag niya si Isabela. Hindi sa sala o sa hardin. Sa kanyang silid. Sa kanyang teritoryo. Ang lugar na dati niyang piitan ay ngayon ang kanyang kuta. Dumating si Isabela na may dalang isang basket ng prutas, ang ngiti ay kasing tamis ng mga laman nito. Liam, nabalitaan kong hinahanap mo raw ako. Namiss mo ako agad, no? Hindi siya pinansin ni Liam. Hinintay niyang maisara nito ang pinto. Hinintay niyang makaupo ito sa silyang nasa tapat niya. Bakit mo ginawa iyon, Isabela? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Nawala ang ngiti ni Isabela. Ang alin? Ang pagpapaalis kay Dea? Liam, napag-usapan na natin to, ginawa ko iyon para sa kapakanan mo. Hindi, sabi ni Liam, tinititigan ito ng diretsyo, na para bang kaya niyang makita ang kaluluwa nito. Ang tinutukoy ko ay ang pag-frame up sa tatay niya. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Isabela, bago ito muling napalitan ng pagkukunwari. Ano nang sinasabi mo? Wala akong kinalaman dyan. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Liam. Alam ko na. Ang mahinang ebidensya. Ang nawawalang testigo. Alam kong plinano mo ang lahat. Hindi ito tanong. Ito ay isang deklarasyon. Doon nagsimulang gumuho ang depensa ni Isabela. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga ay ang tanong na bakit. Biglang tumayo si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang pagkukunwaring awa ay napalitan ng galit na hindi na maitago. Bakit? Dahil kailangan. Dahil nakita ko kung paano kanya binabago, Liam. Nakita ko kung paano kanya kinukuha mula sa amin, mula sa alaala ni Ate Clara. Walang kinalaman dito si Clara, giit ni Liam, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. May kinalaman siya sa lahat. Sigaw ni Isabela pabalik, ang mga luha ng galit ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil ayokong makita kang masaya sa iba. Si Ate Clara lang ang para sa'yo. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, puno ng isang desperadong pag-aangkin. At sa gitna ng kanyang galit, isang bagay na matagal nang nakatago ang biglang kumawala. Isang bagay na hindi niya sinasadyang sabihin. Si Ate Clara lang. Siya lang ang dapat mong mahalin. Kahit na niloko ka niya. Huminto ang mundo. Ang sigaw ni Isabela ay umalingaw sa silid, pagkatapos ay namatay na nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Napatitig si Liam kay Isabela, ang kanyang isipan ay blanko. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Aano-ano nang sinabi mo? Biglang namutla si Isabela, na para bang ayon lang niya narinig ang sarili niyang mga salita. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlaki sa takot. O wala akong sinabig. Ngunit huli na. Ang lason ay nailabas na. At lahat ay bumalik kay Liam sa isang iglap. Ang huling araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ang masayang paghahanda para sa kanilang kasal. Ang isang sobre na ipinadala sa kanya ng isang hindi kilalang tao. Sa loob, mga litrato. Mga litratong nagpaguho sa kanyang mundo. Si Clara, kayakap ang ibang lalaki. Si Clara, hinahalikan ang ibang lalaki. Ang paghaharap. Ang sigawan nila sa loob ng kotse. Sino siya, Clara? Sino siya? Wala iyon, Liam. Aksidente lang yun. Aksidente. Ilang buwan na kayong nagkikita. May balak ka bang sabihin to sa akin pagkatapos ng kasal? Ha? Mahal kita, Liam. Maniwala ka. Sinungaling. Isang kang sinungaling. Ang mga salitang iyon. Ang galit. Ang pag-apakan niya sa silinyador. Ang madulas na kalsada dahil sa ulan. Ang matalim na kurbada. Ang sigaw ni Clara ang huli niyang sigaw. Nakatitig siya kay Isabela, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang nakikita niya ay 5 taon ng pagdurusa na binuo sa isang kasinungalingan. Hindi lang pala kalungkutan ang nararamdaman niya. Hindi lang pala pagsisisi. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 5 taon ay hindi lang dahil sa pagkawala ni Clara. Ito ay ang bigat ng pagiging biktima ng isang panloloko. Ang bigat ng huling mga salita na puno ng galit. Ang bigat ng pag-iisip na baka namatay si Clara na kinamumuhian siya.
Ang bigat ng kahihiyan. Ang lahat ng pagpaparusa niya sa sarili, ang pagkulong niya sa dilim, ang pagtataboy sa lahat ng tao, ginawa niya iyon hindi lang para kay Clara, kundi para sa isang perpektong imahe ni Clara na hindi naman pala totoo. Totoo ba? Tanong ni Liam, ang boses ay mahina na parang hangin, ngunit puno ng bigat na parang bakal. Alam mo ba noon pa? Tumulo ang mga luha ni Isabella, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagkatalo. Dahan-dahan siyang tumango. Ayokong masira ang imahe niya sa iyo. Sa lahat. Mahal na mahal ka ni ate sa paraan na alam niya. Hindi, sabi ni Liam, isang malamig na katiyakan ang bumalot sa kanya. Umiling siya. Hindi iyon pagmamahal. Nang makita ni Isabella ang bagong anyo sa mukha ni Liam, hindi galit, hindi lungkot, kundi isang nakakatakot na kalinawan, alam niyang tapos na ang lahat. Alam niyang nasira na niya ang huling bagay na nag-uugnay sa kanila. Mabilis siyang tumalikod, umiiyak at tumakbo palabas ng silid. Narinig ni Liam ang malakas na pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay walang laman. Ang pundasyon ng kanyang mundo, ang pundasyon ng kanyang pagdurusa, ay gumuho. Ang halimaw na nilikha niya sa kanyang isipan ay biglang naglaho. At sa pagkawala nito, naiwan siyang nakalutang sa isang malawak na karagatan ng katotohanan. Isang masakit, ngunit sa wakas, isang buong katotohanan. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi pa niya alam kung paano siya magsisimula. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, sa gitna ng nagibang mundo, nakakita siya ng isang daan. Isang daan palabas. Ang buhay ni Thea sa labas ng hasyenda ay isang pagbabalik sa dati, ngunit may dagdag na bigat. Ang pera na ibinigay sa kanya bilang paunang bayad ay matagal nang naibayad sa mga utang. Ngayon, kailangan niyang magsimula ulit sa wala. Naghanap siya ng bagong trabaho. Naglalabada sa umaga, nagtitinda ng kakanin sa hapon, tumutulong sa isang maliit na karinderya sa gabi. Bawat butil ng pawis ay isang paalala ng kanyang kabiguan, ngunit isa ring testamento ng kanyang katatagan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, ang katawan ay pagod at ang isip ay manhid, naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng pangungulila. Naalala niya ang mga araw sa hasyenda. Ang mga kwentuhan nila ni Liam. Ang kanyang ngiti. Isang kirot na pilit niyang iwinawaksi. Tapos na iyon. Kailangan niyang magpatuloy. Samantala, sa loob ng hasyenda, isang revolusyon ang nagaganap. Ang katotohanang ibinagsak ni Isabella ay hindi nagpaguho kay Liam. Bagkus, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang galit na dati niyang itinutok sa mundo at sa kanyang sarili ay ngayon may malinaw ng direksyon. Hinarap niya ang kanyang ina. Pumunta si Doña Elara sa kanyang silid, dala ang balita na tuluyan nang umalis si Isabella sa bayan. Mabuti na rin iyon, sabi ng Doña. Isang gulo lang ang dala niya. Hindi lang siya ang may kasalanan, ma, sabi ni Liam, ang boses ay matatag. Natigilan si Doña Elara. Nagkamali tayo, ma, pagpapatuloy ni Liam. Hinusgahan natin si Thea. Itinaboy natin siya nang hindi man lang inaalam ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang nalaman niya tungkol sa tatay ni Thea, ang pag-amin ni Isabella. At itatama ko ang lahat. Nakita ni Doña Elara ang isang bagay sa mga mata ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Determinasyon. Apoy. Hindi na ito ang basag na lalaki na nagtatago sa dilim. Ito ang William de Villa na kilala niya noon. Napuno ng luha ang mga mata ng Donya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Kinabukasan, isang bagong tao ang pumasok sa silid ni Liam. Isang physical therapist. Nagsimula ang isang mahirap at masakit na proseso. Ang bawat ehersisyo ay isang impyerno. Ang pag-unat sa mga kalamnan na matagal nang hindi gumagalaw. Ang pagsubok na magpasa ng signal mula sa utak patungo sa mga binti na ayaw sumunod. May mga araw na napapasigaw siya sa sakit. May mga araw na bumabagsak siya. Ngunit sa bawat pagbagsak, tumatayo siya ulit. Hindi literal pero sa kanyang isipan. Dahil ngayon, mayroon na siyang dahilan. Ang kanyang dahilan ay may mukha. Ang mukha ni Thea. Isang montage ng mga araw at linggo ang lumipas. Ang mga sigaw ng sakit ay napalitan ng mga ungol ng determinasyon.
Ang pag-asa ay nagsimulang magbunga. Isang araw, nagawa niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Sunod na linggo, nagawa niyang bahagyang iangat ang kanyang tuhod. At isang araw, sa tulong ng mga parallel bar at ng kanyang therapist, nagawa niyang tumayo. Nanginginig. Pawisan. Ngunit nakatayo. Alam niyang handa na siya. Isang hapon, pagod na pagod si Thea mula sa maghapong trabaho. Ang araw ay malapit ng lumubog. Habang naglalakad siya sa kanilang eskinita, nakita niya ang isang grupo ng mga kapitbahay na nagkukumpulan malapit sa kanilang bahay, nagbubulungan. Ano kayang ginagawa ng kotse na iyan dito? Narinig niyang sabi ng isa. Isang itim na kotse. Ang pamilyar na kotse ng mga De Villa. Kumabog ang kanyang puso. Bakit sila narito? Susumbatan na naman ba siya? Maingat siyang lumapit. At doon, sa harap ng kanilang munting tahanan, nakita niya ito. Isang anino. Isang aninong pamilyar. Isang anino na hindi nakaupo sa wheelchair. Nakatayo ito. Si Liam. Nakatayo siya, ang isang kamay ay nakahawak sa pinto ng kotse para sa suporta, at ang isa naman ay nanginginig na nakahawak sa isang tungkod na gawa sa metal. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng kanyang katawan. Pawis na pawis ang kanyang mukha dahil sa hirap. Ngunit nakatayo siya. Ang buong mundo ni Thea ay huminto. Ang pagod sa kanyang katawan, ang ingay ng mga tsismosa sa paligid, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking inakala niyang hindi na muling makakatayo. Ang lalaking iniwan niya sa dilim. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liam, nakita niya ang lahat. Ang pagsisisi. Ang sakit. Ang paghihirap. At isang bagay na mas malakas pa sa lahat, isang pagmamahal na hindi na nito sinusubukang itago. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Thea. Dahan-dahan, binitawan ni Liam ang pagkakahawak sa pinto ng kotse. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para iangat ang isang paa, at pagkatapos ay ang isa pa. Isang mahirap, nanginginig na hakbang. Isang hakbang papalapit sa kanya. Thea, tawag nito, ang boses ay garalgal, halos isang bulong na tinanggay ng hangin, ngunit sapat na para marinig niya. Patawarin mo ako. Ang mga salitang "ipatawarin mo ako" ay nanatiling nakalutang sa hangin, sa pagitan nilang dalawa. Nakatayo lang si Thea, hindi makagalaw, habang pinapanood niya si Liam na gumawa ng isa pang nanginginig na hakbang. Ang bawat galaw nito ay isang testamento ng paghihirap at determinasyon. Tumakbo siya papalapit. Hindi para yakapin ito, hindi pa. Kundi para alalayan. Hinawakan niya ang braso nito bago pa ito mawala ng balanse. Naramdaman niya ang panginginig ng mga kalamnan nito, ang bigat ng katawan nito. Maupo po muna kayo, sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig din. Umiling si Liam. Hindi. Gusto kong harapin ka ng nakatayo. Dinala niya ito sa nag-iisang upuang kahoy sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan silang umupo, magkatabi, sa harap ng mga nag-usyosong kapitbahay na unti-unti nang nagsialisan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Hindi ito ang engkwentro na inaasahan niya. Walang yaman. Walang mga pader na bato. Tanging dalawang tao na nakaupo sa isang lumang bangko, sa gitna ng isang eskinita, dala-dala ang bigat ng kanilang mga nakaraan. Alam ko na ang lahat, Thea, nagsimula si Liam, ang mga mata ay nakatutok sa lupa. Tungkol kay Isabella. Tungkol sa tatay mo. Tungkol kay Clara. Ikinuwento niya ang lahat nang walang tinatago. Ang kanyang pagiging duwag sa hapagkainan. Ang kanyang pagsisisi. Ang katotohanang nagpalaya sa kanya. Nakinig lang si Thea. Ang bawat salita ay nagpupuno sa mga patlang, nagpapaliwanag sa sakit, ngunit hindi pa nito tuluyang napapawi ang kirot. Hindi sapat ang sorry, alam ko, pagpapatuloy ni Liam. Sinaktan kita. Hinusgahan kita. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Mas malaki pa sa aksidente. Dahil noong gabing iyon, pinili kong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Tumingin ito sa kanya, at sa wakas, nakita ni Thea ang buong katotohanan sa mga mata nito. Walang pader. Walang galit. Tanging isang lalaking basag na sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili.
Hindi kita masisisi kung hindi mo ako mapapatawad, sabi nito. Pero nandito ako para humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang tao na natutong umibig ulit dahil sa iyo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Thea. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Sa mga nakaraang buwan, natuto siyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Ngunit natutunan din niya ang isang mahalagang bagay, ang halaga ng kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng pipikit na lang at tatanggap ng lahat. Nasaktan ako, Liam, sabi niya, ang boses ay matatag. Sobra. Dahil sa isang saglit, naniwala akong may pag-asa. At sa isang saglit, winasak mo iyon. Yumuko si Liam, tinatanggap ang bawat salita na parang isang nararapat na parusa. Pero, nagpatuloy si Thea, nakikita ko rin ang lalaking nasa harap ko ngayon. Ang lalaking piniling bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Ang lalaking piniling harapin ang katotohanan. Inabot niya ang kamay nito. Ang kamay na dati nang iinsulto sa kanya ay ngayon hinawakan niya ng may pag-aalaga. Pinapatawad na kita, Liam. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Liam, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang dibdib. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso ng tatay ni Thea ay muling binuksan, sa tulong ng mga pinakamagagaling na abogado na kinuha ni Liam. Ang katotohanan ay lumabas. Nalinis ang pangalan ni Roberto Santos. Isang hapon, sa labas na kulungan ng San Mateo, isang pamilya ang muling nabuo. Nagyakapan sila, si Thea, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang ama, sa gitna ng mga luhang puno ng saya. Sa di kalayuan, nakatayo si Liam, nakasandal sa kanyang tungkod, tahimik na nanonood. Hindi niya ipinilit ang kanyang sarili. Alam niyang ito ay sandali para sa pamilya Santos. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ni Thea, isang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, parte ka na rin ito. Isang maaraw na hapon, dinala ni Liam si Thea sa isang lugar. Isang burol na natatanaw ang buong Hacienda de Villa. Ang mansyon ay naroon sa ibaba, mukhang isang laruan mula sa kanilang kinatatayuan. Nakatayo si Liam nang walang tungkod, bahagya na lang umaalalay sa braso ni Thea. Malayo na ang kanyang narating. Malayo na ang kanilang narating. Ang ganda dito, sabi ni Thea, habang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok. Dito ako dati pumupunta kapag gusto kong mapag-isa, sabi ni Liam. Ngayon, dito kita dinala dahil ayoko nang mapag-isa. Humarap ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Thea, binago mo ang buhay ko. Tinuruan mo akong makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Tinuruan mo akong magpatawad, lalo na sa sarili ko. At tinuruan mo akong umibig muli sa paraang mas buo at mas totoo. Ganoon ka rin sa akin, Liam, sagot ni Thea, ang puso ay puno. Tinuruan mo akong ipaglaban ang halaga ko. Tinuruan mo akong huwag sumuko. Handa ka na bang bumalik? Tanong ni Liam, ang mga mata ay nakatingin sa mansyon sa ibaba. Umiti si Thea, isang ngiting puno ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na siya ang babaeng pumasok doon na puno ng takot. Hindi na rin ito ang lalaking naghihintay sa dilim. Pareho na silang bago. Pareho na silang buo. Hindi ako babalik, Liam, sagot niya, at nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Magsisimula tayo. Magsisimula tayo ng bago. Magkahawak kamay silang tumingin sa tanawin. Hindi bilang amo at empleyado. Hindi bilang tagapagligtas at nailigtas. Kundi bilang dalawang taong sinubok ng panahon, dinurog ng sakit, ngunit pinili ang paghilom. Dalawang taong natagpuan ang lakas sa kanilang mga kasiraan para magmahal ng mas ganap. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at rosas, isang pangako ng isang panibagong umaga na kanilang haharapin nang magkasama. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na silid ng Hacienda de Villa hanggang sa maliwanag na buro ng pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya, ang inyong pakikiramay, at ang inyong pag-aabang. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging malinaw sa amin na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa mga bulaklak at matatamis na salita. Minsan, ito ay tungkol sa pagtayo sa tabi ng isang taong nasa pinakamadilim niyang sandali.
Ito ay tungkol sa pag-aalat ditook ng liwanag, kahit na isang siwang lang, sa isang taong nalunod na sa sarili ni nagtatapos ang kwento ni Thea at Liam. Marang kadiliman. Ang kwento ni Thea at Liam ay isang paalala na lahat tayo ay may mga aming, maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa sugat at mga lihim na dinadala. Ngunit hindi ang mga sugat na ito ang nagbibigay sa atin ng kahulugan. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga ito. Ito awat kabanata, sa bawat pagtawa at sa bawat pagluha. Ang bawat sandali na inilaan ninyo upang pakinggan ang kwentong ito ay isang malaking karangalan para sa akin, ang inyong manunulat. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Thea at Liam, naramdaman ko rin ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang dahan-dahang paghil ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng kahinaan, kundi sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At ang pag-asa, kahit gaano man kaliit, ay kayang maging isang sulo na gagabay sa atin palabas sa pinakamahabang gabi. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang paglalakbay. At ngayon, nais naming marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin? Naging bahagi sila ng aking mundo at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo, kahit sa sandaling panahon lamang. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang hardin ng mga rosas. Minsan, ito ay isang masukal na gubat na kailangan nating tahakin ng may tapang at tiwala. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakasugat. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang siyang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang panibagong simula. Sana, saan man kayo sa inyong sariling mga paglalakbay, ay mahanap ninyo ang inyong liwanag sa gitna ng dilim, ang inyong lakas sa gitna ng kahinaan, at ang pag-ibig na nagpapagaling at nagpapalaya. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.